araw po sa inyo mga kaibigan. Mapapakinggan natin ang testimonya ng isang binatang binsan ay binansagang salot ng lipunan. Siya ay si Goyong. Lumaki ako sa pamilyang isang kahig, isang tuka. Dahil may katamaran din. Sa halip na magtapos sa pag-aaral, mas ginusto ko pang tumambay na lang. Ngunit nainip ako sa buhay tambay, kaya naghanap ako ng mapagkakaabalahan. Kaya naman kung hindi nagsusugal o nagsasabong, madalas akong nakikitang nakikipag-inuman o kaya naman nakikipagrambulan. Akala ko habang buhay na akong ganun. Ngunit may plot twist na naganap. Goyong, pwede ka na lumabas. Tapos ng reglementary period. Mamaya na, Sarento. Dito na ako manananghalian sa presinto. Mukhang masarap ang ulam niyo. Pambihira. Ginagawa mo na yata ang hotel itong selda rito sa Station 3. Sisihin mo yung mga kabarangay namin. Hindi nagsasawang ireklamo ako, di pahuli sa inyo. Tapos hindi naman tinutuloy ang pagsasampa ng kaso. Sila pa pala ang may kasalanan eh. Ikaw itong mahilig maghamon ng suntukan tuwing nalalasing. Itong pinakahuli, binato mo pa ang bahay ng mismong kapitan ninyo. Alam mo kasi, Sarento, naiinis ako doon sa kapitan namin na yun eh. Ang tamad. Hindi man lang may paayos yung basketball court namin na nasira ng bagyo eh. Wala tuloy kaming mapaglibangan kapag walang sabong. Ilang taong ka na ba, Goyong? 30. 30 anyos ka na. Oo. Tapos hanggang ngayon, libangan lang ang inaabot ng isip mo. Uy, ano naman ang aasahan mo sa kagaya kung hindi nakapagtapos, Sarento? Hindi ba sumasideline ka dati kay Mang Dado? Nagdadrive ka dati ng jeep, hindi ba? Nakakapagod na magtrabaho, Sarento eh. Kung ganon, pareho pala kayo nung kapitan nyo. Tamad! Oh, Tinay, saan ka ba galing? Nagsimba po. Bago na palang parish priest natin dito. Mukhang matanda na pero parang very cool Simba ka ng simba eh. Wala namang nangyayari sa buhay natin. Hindi naman sinasagot ng Diyos yung mga panalangin mo. Linggo pa man din ni Nay. Pwede ba? Huwag na kayo maglitanya. Ay, anong gusto mong gawin ko? Manahimik. Pagod na ako sa buhay natin ganito. Ang tatay mo araw-araw lasing. Ang Kuya Goyong mo. Teka, asan nga ba itong si Goyong? Parang 2 araw ko nang hindi nakikita. I'm home! O yan ang hinahanap ninyo. Saan ka na naman ang galing, Goyong, ha? Arin ako. Ano ba? Ba't kayo nangahampas? Saan ka nang galing? Saan pa? Eh di sa presinto. Tarantado Doon nga yan. na naman yan nagpapalipas ng magdamag eh. Tiyaran! Ayan may take out pa ako. Adobong manok. Pinabaunan ako ni Sarento. Kaya nay, imbis na magdadaldal na naman kayo dyan, buti pa kumain na tayo. Ha? Ay, Panginoon. Kailan mo ba babaguhin ang kapalaran ng pamilya namin? Pagod na rin ako sa ganitong buhay. Isa pa, nakikiusap pa ako sa inyo, Diyos ko. Baguhin mo na ang Kuya Goyong ko. Natatakot na ako. Baka isang araw, hindi na siya sa presinto mapunta, kundi sa... Inay! Si Inay? Inay! Oh, Nay, bakit po? Ang Kuya Goyong mo! Ang Kuya Goyong mo! Bakit? Ano po nangyari kay Kuya Goyong? Kasalanan mo ang lahat ng ito, Berto. Bakit ba akong sinisisi mo, ha? Hindi ka naging magandang halimbawa sa anak mo. Kaya yan, lumaking barumbado. Bakit ako bang kasama ng anak mo nang lumaki sila? Ha? Ikaw nag-aalaga sa mga bata noon pa dahil nagtatrabaho ako. Tapos ngayon, ibabalik mo sa akin ang sisi. Sa iyo natutunan ni Goyong yung iba't ibang bisyo. Tigilan mo na nga ako, Melba. Imbes na bukangaan mo ako, asikasuhin mo yung anak mong nasa ospital. Kung
may maayos ka sanang trabaho, eh di nakapagtapos sana yan ang pag-aaral niya. Hindi eh. Eh, yan. Tumatambay lagi, naglalasing, naghahanap ng karambulan. O sige na nga ako na! Ako na ang may kasalanan ng lahat ng kambalasang nangyayari sa pamilyang to! Ako na! Ikaw lang ba naman ako nanalo sa'yo? Ikaw naman ang palaging tama! Oh, saan ka na naman pupunta, kuya? Di pa naghihilom yung sugat mo sa kilay mo tapos nangingitim pa yung paligid ng kaliwa mong mata, oh. Nabuburyong na ako rito sa bahay. Kuya, muntik nang himatayin si nanay na makita kang duguan. Akala niya nabasag na yung bungo mo. Ang drama nyo. Oh, Kuya Goyong, sabi ko umalis eh. Kuya! Hoy! Bahala ka na nga! Tigas ang ulo mo! Ano ba naman itong sasakyan na ito? Kung kailan ako nagmamadali, saka naman nagpapapansin. May ikakasal ako ng alas 8 ng umaga. 7:30 na ng umaga. Nangyari? Ay, salamat sa Diyos. Mukhang may mabuting Samaritano. Ano yan? Ayaw mag-start ng makina eh. Pari kayo? Oh, aba, knockout ba? Ano? Kako, knockout ba yung kasuntukan mo? Sa tingin ko, ikaw ang tumumba eh. Ano, tama ba ako? Gusto nyo ba umandar yan sa sakyan nyo? Joke lang. Sige nga, tingnan mo nga. Baka magawan mo ng paraan. May nahabol pa naman akong kasal. Kakarag-karag na ito sa sakyan nyo eh. Bumili na kayo ng bagong sasakyan, Father. Maayos ko to ngayon, pero luman-luman na ang kotse nyo eh. Baka pag naayos ko to ngayon, bukas makalawa, sira na naman to. Marunong ka bang mag-drive? Bakit? Ay, Goyong, ikaw ba yan? Wow! Ayos ang forma mo, kuya! Ayos ba? Uniforme mo ba yan? O, tay. Ipinatahi ako ni Father Bon. Para raw kapag isinama niya ako, hindi ako nahihirapang maghanap ng isusuot. Isang buwan ka pa lang kay Father Bon. Pero parang ang dami mo na kaagad na ipinagbago, ah. Nakakainis nga eh. Minsan kasi gusto kong uminom. Kaya lang hindi ako pwedeng basta-basta umalis akong bento. O, hindi yung mompo na lang ang inumin mo. Tay! Ay, nako, tay. Bago mo pa naisip, nagawa ko na. Ano? Goyong? Isang beses lang naman kasi nahalata ni Father Bon eh. Ay, kinagalitan ako. Yan, buti nga sa'yo. Lalayasan ko na nga sana siya eh. Kaya lang, ewan ko ba sa paring yun? Parang lumalambot ang puso ko sa kanya. Kasi, iba ang tingin niya sa akin. Iba ang pagtingin niya. Hindi gaya ng pagtingin ng karamihan sa akin na salot ng lipunan. Ang turing niya sa akin, isang tao na kapaki-pakinabang. Magandang umaga po, Father. Oh, Melba, napasyal ka. Ay, may dala po ako sa inyo. Ba, ano ito? Mga bagong pitasuyang abukado. Pa, mukhang masarap ito ah. Salamat. Si Goyong nasa kabilang opisina. May tinuturo ang mga kabataan. May activity kasi kami sa susunod na linggo. Magaling din palang magsayaw ang anak mo. Magsasayaw sila ng may kanta sa simbahan. Kaya siyang nagtuturo. Ay, nasilip ko nga po kanina. Father Bon, maraming salamat po. Alam niyo ho ba, dati ho kasi sakit ng ulo ko yung si Goyong. Sa totoo lang, naku, hinihintay ko na lang na may magbalita sa akin na napatay na yan ng mga kaaway niya. Doon kasi ho sa amin, palagi yan naghahamon ng away. Lalo na kapag laseng. Pabalik-balik na ho yan sa istasyon ng pulis. Bay, ang sabi ko, kung hindi siya ang mapapatay,
Siya makakapatay. Melba, walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang baguhin ang buhay ng isang tao basta't magtitiwala lang tayo sa Kanya. Father, maraming salamat po sa pagturing sa kanya bilang parang anak niyo na rin. Mabait naman si Goyong. Wala lang kasi siyang nakakasalamuhang mga tao na maaaring gumabay sa kanya. Ang mga kaibigan niya, mga barumbado rin. Kaya nakikisabay na rin siya sa ugali nila. Ngayong nailayo na natin siya sa mga taong gano'n ang ugali, nakikita na natin ang totoong pagkatao ni Goyong. Ay, ano ba yan? Ay, naku, ang tanda-tanda ko na, Goyong, para magbasa niyan. O isa pa, wala akong salabi. Hindi ko na mababasa ang malilit na letra yan. Oh, nakakuha na naman kayo ng palusot eh. O sige, pagdating ng sweldo ko, Ano? ipagagawa ko kayo ng salamin sa mata. Ha? Para lang makapagbasa kayo ng Biblia. Ay, naku, wag na. Eh, gagastos ka pa eh. Huwag ka na kasing kumontra, Tay. Uy, naku, isa ka pa. Tinay, sama mo nga ito si tatay itong linggo kapag nagsisimba ka. Ay, oo, kuya. Sige. Tay, Oh, alam ko, corny itong sasabihin ko para sa inyo. ano yan? Pero, alam nyo, masarap pala ang buhay kapag malapit ka sa Diyos. Minsan, akala natin, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong mararating sa buhay. Pero kapag isinuko mo pala ang buhay mo sa Diyos, pati mga problema mo, unti-unti mong makikita ang pagbabago. Kapag ikinukumpara ko ang buhay ko ngayon sa buhay ko noong mga nakaraang taon, minsan hindi rin ako makapaniwalang magbabago pa ang kapalaran ko. Hindi ko alam na ang dating salot ng lipunan magiging produktibong mamamayan. May papel pala talagang ginagampanan ang ating environment sa ating pagkatao. Dahil palaging mga barumbado ang kasama ko noon, kaya gano'n na rin ako. Pero nang nakilala ko si Father Bon at ang iba pang mga naglilingkod sa simbahan, nag-iba na rin ang ugali ko. Higit sa lahat, nakilala ko ang Diyos. Ako si Goyong, at ito ang aking buhay. Habang nabubuhay ang isang tao, hindi imposible ang pagbabago, lalo na kung gugustuhin niyang pagbago. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Baynard Landicho, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Goyong. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Rioles. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang OFW na hindi lamang ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ang kanyang naging malaking suliranin. Siya ay si Samantha. Nakatapos ako ng isang pre-law course kung kaya sinuwerte akong matanggap bilang isang paralegal sa isang malaking law firm sa Dubai. Sa nasabing bansa ko na rin nakilala ang aking napangasawa, si James. Pero dahil sa hindi magandang attitude ni James sa pinapasukan niya restaurant bilang crew, natanggal siya sa trabaho at napilitang umuwi ng Pilipinas. Isang taon pa ang lumipas bago naman naaprubahan ang hiniling kong 2 buwang bakasyon mula sa 6 na taong pagsisilbi ko sa law firm.
ka na? Opo, Manang Betty. Pero gaya nga na nasabi ko po sa inyo, sa bahay muna ni James ako tutuloy. First time ko po kasi makikilala ang pamilya niya mula nang ikasal kami sa Dubai. Abay, sige. Basta kapag uuwi ka na rito sa ancestral house ng daddy at mami mo, tawagan mo agad ako, ha? Opo, Manang. Tatawagan ko po kayo, pangako po. O sige na, bye. Sarap. Basta masasabi ko lang sa iyo, Samantha, sa mga araw ng pagbabakasyon mo, kung makikita mo man na masyadong malapit si na James at Marga sa isa't isa, huwag mong bigyan ng anumang mali siya. Mga bata pa kasi sila, maganda na ang turingan nilang magpinsan. Totoong sinabi ni tayo, Ate Sam. Kahit kami man ni Marga, close rin sa isa't isa. Pero mas close nga lang sila ngayon ni Kuya James. Lalo na sa maboting usapan. Ganun ba? Hindi rin namin pwedeng pabayaan si Marga. Nangako ako sa puntod ng tatay niya, sa bunso kong kapatid, na hindi namin pababayaan ang anak niya. Kaya dito na namin siya pinatira. Wala naman pong problema sa akin, Tay. Nauunawaan ko po. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Teka, may iba nga pala tayo ng usapan Yun ngang van na gusto kong mabili at gagawin kong pamasada. Sana mabigyan mo na ako ng pan-down payment ngayon. Ate Sam, yung sinabi ko rin sa yung pang-down payment sa kursunado kong motor sa kasa, ha? Ay, sige po, Itay. Pagkatapos nating kumain, ibibigay ko po sa inyo yung pera. Ay, Tsaka, naku. yung sa'yo rin, Baron. Yun. Hindi ko naman talaga nakakalimutan Ayos. yun. Ox na ox ka talaga, Ate Sam. Sabi ko naman sa'yo, Baron, itong ate Samantha mo, ang pag-asa natin sa buhay. Wow! Ang gaganda ng mga damit na ito na uwi ng SME mo, James. Nagustuhan mo? Bagay na bagay sa akin yung mga design tsaka kulay, oh. Sige lang, kuha ka lang ng kuha. Basta lahat ng magustuhan mo, sa'yo na. Pati itong bagong cellphone na to, ha? Oo. Oh, ito pang mga alahas, oh. Sige na, lahat ng trip mo, go! Talaga? Oo! Baka naman magwala yung asawa mo, ha? Ano ka ba? Hawak ko sa leg si Sam. Talaga? Kahit kailan, hindi niya po pwedeng kontrahin ang gusto ko. Sunod-sunuran sa akin ang gagang yun. Si Marga ba yung nakita kong nagmamadaling lumabas sa banyo, Baron? Ha? Yung nakatapis lang ng tuwalya? Ay, ewan ko, Ate Sam. Hindi ko sinapansin eh. Ang alam ko kasi, naliligo sa banyo ang Kuya James mo. Tinext ko siya kung nasan siya. Ang sagot niya, naliligo daw siya sa banyo. Ganun ba? Oo. Eh di, baka nasa banyo nga si Kuya. Kung ganun, ano at bakit galing si Marga sa banyo? Anong ginawa nila ron ni Kuya James mo? Aba, ewan, hindi ko alam. Pasensya na, Ate Sam, pero nagmamadali ako eh. May joyride kami ngayon ng tropa ko. Nakabala mo oras ko eh. Isang bagay lang ang gusto kong marinig mula sa'yo, Baron. Ano? May nangyayari ba sa pagitan ni Marga at ng Kuya James mo na hindi ko alam? Kung bakit kasi hindi kayo nag-iingat ni Marga? Paano kung magtuloy-tuloy nga ang paghinala sa inyo ni Samantha at putulan tayo ng sustento? O di damay-damay na tayo. Kaya nga kahit anong katok niya hindi ako lumabas ng banyo, hindi ba? Hanggat nagbabakasyon dito si Samantha, magpigil-pigil muna kayo ni Marga. Baka pare-pareho tayong maging nganga kapag natuklasan ng asawa mo yung mga ginagawa niyong magpinsan. Nahayaan ko na nga mga kabulastugan niyo, pero mag-ingat naman kayo. Hey, Sam! Sandali. Pwede ka makausap? May dapat ba tayong pag-usapan, Marga? Oy, yung nakita mo paghahalikan namin ni James na isang gabi,
Mga nakainom lang kami noon. Nadala lang kami ng kalasingan namin. Gusto mong paniwalaan ko yung sinasabi mo? Ganon? Oo naman. Walang mali siya yun, ano? So, ang gusto mong palabasin, cousins with benefits lang kayo ng asawa ko. Na kapag gusto nyo magtalik, kahit sa madilim na sulok ng kusina, okay lang sa inyo. Kaya dapat okay lang din sa akin. Ganun ba, Marga? Ay, wait, teka lang. Anong nagtatalik sa madilim na sulok ng kusina yung sinasabi mo? Wala akong alam dyan sa binibintang mo, ha? Kung hindi ko siguro kayo nakuhanan ng video, pwede mong ipagkaila. Sorry, Marga. Pero lahat ng kalaswaan na ginagawa nyo ni James, nakunan ko lahat ng pictures at videos. Kaya kung humantong man tayo sa demandahan, may mga ebidensya ako laban sa inyo. Ang tigas kasi ng tuktok ng dalawang yun eh. O ngayon, sino pa ang maghuhulog sa kanilang kumbat? Sa akin nakapangalan yun. Kayo lang, batay. Ako, yung kinuha ko rin hulugong motorsiklo sa kasa, sa akin din nakapangalan yun. Hindi lang yun. Pambira. Sino pa magpapalamon sa atin ngayon? Yun na nga eh. Tiyak sa natuklasan niyang kabalbala ng kuya mo at ni Marga. Hindi na tayo susustentuhan ni Samantha. Sam, please naman. Huwag mo naman akong iwan. Pag-usapan muna natin lahat ng ito, okay? Enough, James. Nung nasa Dubai pa tayo, marami na rin akong dahilan para hiwalayan ka. Dahil sa pangit na trato mo sa akin bilang asawa. Pero para sirain mo at ng pamilya mo ang dignidad at pagkatao ko, hindi na ako papayag. Naawa lang naman ako kay Marga. May suicidal tendency siya kaya kapag tinanggihan ko ang gusto niya makipagtalik, nagtatangka siya maglaslas at ayoko namang ako ang maging dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Kaya kahit magkadugo kayo, pinatulan mo ang mga kahinaan niya? Sam, kung alam mo lang, sinubukan ko na maglabanan ng kanyang kapusukan eh. Pero palagi akong nawawala ng lakas. Hindi ko may puliwanag kung bakit. Basta hindi ko alam. At dahil mahina ka, James, tulad ko rin, na nakuha mo ang kahinaan ng maging sunod-sunuran ako sa mga gusto mo. Pero ngayong nakilala ko na ang aking mga kalakasan, kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Maghiwalay na tayo. Alam ko, sinasabi mo lang yan pero hindi mo kayang gawin yan, Sam. Mamang driver, tara na. Paandarin nyo na ang taxi nyo. Malis na tayo rito. Teka, Sam, alam ko sa akin umiikot ang mundo mo. Hindi ka mabubuhay na wala ako kahit kailan. Sam, hindi mo nga kayanin mag-isa sa mundo. Nagkakamali ka, James. Oo. Minsan sa buhay ko naging mahina ako. At umasa ako sa iyo. Dahil inakala kong ikaw ang magiging kakampi ko sa lahat ng bagay. Pero natutunan ko rin ipagtanggol ang aking sarili. Upang madama ko ang kalagahan ko bilang isang tao. Lalo na laban sa isang katulad mong mapang-abuso. Samantha, sigurado ka bang isasama ko na sa sinisigaan ko mga tuyon dahon ng SIM card mong ito? Opo, Manang Betty. Para hindi na po ako makontak ni James at ng pamilya niya. Alam kong hindi nila matanggap ang pag-alis ko sa poder nila. Kaya gagawa at gagawa sila ng paraan para mapabalik ako ron. Mabuti na lang. Hindi nila alam ang tungkol dito sa minana mong ancestral house na mga yumao mong magulang. Nang makita ko ang pagkaganid ni James sa lahat ng bagay, sa ilang taong pagsasama namin sa Dubai, natuto na rin ako maglihim sa kanya. Dahil siya kung nalaman niya ang tungkol sa bahay na ito, hindi niya ako titigilan para ilipat ito sa pangalan niya. Ang mahalaga, pinalaya mo na ang sarili mo sa kanya at sa pamilya niya. Minsan,
hindi naman masamang isipin din muna ang sarili. Lalo na kung kailangan mong ipagtanggol ang iyong mga karapatan mula sa mga taong ibinabagsak na ang pagkatao mo. Tama po kayo, Manang Betty. At ngayong araw na ito ang simula. Malaya na ako sa dating buhay na matagal ko nang gustong takasan. Malaya na ako sa mga sakit na halos dumurog sa aking buong kamalayan. Malayang malaya na ako sa nakaraan. Pagkatapos ng hindi magagandang pangyayari sa pagitan namin ni James at ng kanyang pamilya, minabuti kong makabalik na agad sa Dubai para maharap ko na rin ang mga naiwan kong trabaho sa law firm. Sa pagitan ng mga abalang araw ko sa pagtatrabaho, inasikaso ko na rin ang proseso ng pakikipaghiwalay ko kay James. At sa mabibigat na sitwasyong naganap sa aking buhay, natuklasan kong ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring makaapekto ng malaki sa hinaharap ay ang patuloy na pagkatakot kong magdesisyon para sa aking sarili. Ako si Samantha at ito ang aking buhay. May mga pagkakataong ang pananampalataya sa kalakasang magpasya ng isang tao ang siyang pangunahing susi upang makamit niya ang kanyang kalayaan. Gayon din ang layuning muling magsimula ng isang bagong buhay na payapa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Samantha. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royalas. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw nito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na hindi bumitiw sa buhay sa kabila ng mga pagsubok sa pagkawala sa kanilang piling ng pinakamamahal na ina. Siya ay si Marlina. Ang biglaang pagkamatay ni inay ang naghatid ng pinakamalaking kalungkutan sa buhay naming magkakapatid. Walang sandaling hindi kami nangungulila sa kanyang pagkawala. At bawat paglipas ng araw, hindi naging madali para sa amin ang magpatuloy sa laban ng buhay. Kuya Drew, tingnan mo oh. Ginitian ako ni inay. Jessa, patay na si inay. Kaya wag ka nang kung ano pang sinasabi mo. Lalo ngayon nakaburol na siya. Bakit ba kasi ayaw mo maniwala sa akin? Tingnan mo kasi si inay, para maniwala ka. Ang mabuti pa, matulog ka na lang. Pagod ka na sa kababantay dyan sa kabaong ni inay. Bumalik ka na lang kapag nakapagpahinga ka na. Sige na, ako na munang magbabantay sa kanya. Ayoko matulog, kuya. Ayokong iwan si inay. Basta dito lang ako sa tabi niya. Sabi niya kasi sa akin, huwag daw akong aalis sa tabi niya. Ay, o sige, ikaw ang bahala. Ako naman, sasalubungin ko mga dumarating na nagikiramay. Diyan ka na muna. Kung sa simula pa lang, sinabi na po sana ni inay yung mga sintomas na nararamdaman niya. Di kahit papano, may papagamot pa namin siya sa kahit na saang public hospital. Hindi na po sana umabot pa sa stage 4 na naging dahilan ng pagkamatay niya ang colon cancer. Sinadya niyang ilihim sa atin ang sakit niya. Dahil ayaw niya tayo mag-alala. Isa pa rin siguro sa iniisip niya,
Wala naman tayong itutustos sa kanyang pagpapagamot. Ang sakit-sakit, Jack. Hindi po namin alam kung paano namin makakasanayang mamuhay nang wala na si inay. Hindi na namin maririnig ang kanyang boses. Hindi na namin madarama ang maiinit niyang yakap kailanman. Oo, alam ko. Dama ko rin ang pagdadalamhati inyong magkakapatid. Wala naman talagang pinakamasakit sa lahat, kundi ang permanenteng pagkakahiwa-hiwalay ng isang pamilya nang dahil sa kamatayan. Si Jessa po ang inaalala ko. Hindi pa niya naiintindihan na permanente ang kamatayan. Kaya paano namin papaliwanag sa kanya? No, patay na nga si inay. At hindi na babalik pa kahit kailan. Paano namin sasagutin yung mga tanong niya? Nalalo lang magpapabigat sa aming mga kalooban. Parang si Jessa yung umiiyak ngayon na umahabol sa babaeng nakaputi. Paano siyang napunta rito sa istasyon ng tren? Ang layo na nito sa lugar namin. Bakit ba bigla akong kinabahan? Kailangan masundan ko siya. Kailangan maabutan ko bago pa siya tuluyang sumama sa babaeng hinahabol niya. Ay! Jessa! Kuya Gerald! Ako nga. Salamat, inabutan kita. Saan ka pa pupunta? At anong ginagawa mo sa lugar na ito? Sinusundan ko kasi si inay eh. Pero bigla na naman siya nawala sa paningin ko. Nakaputi pa nga siyang damit eh. Ang mabuti pa, tara. Ihatid na kita sa inyo. Tiyak na hinahanap ka na ng ate Marlina mo. At nag-aalala na yun sa'yo. Ayoko, Kuya Gerald. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita si inay. Jessa, makinig ka sa akin, ha? Patay na nanay mo. Hindi mo na siya makakasama kahit kailan. Yung babaeng nakaputi na sinusundan mo, kamukha lang niya yun. Bakit ba lahat kayo sinasabi niya patay na si inay? Nakakausap ko nga siya eh. Sabi pa niya sa akin, isasama raw niya ako kahit saan siya pumunta. Kaya diyan ka na, Kuya Gerald. Jessa, Hahanapin ko si Uy! inay. Jessa, saan ka pupunta? Magbalik ka rito! Jessa! Paano kung hindi mo nakita si Jessa sa istasyon ng tren at sa kahabol niya sa nakaputing babae na sinasabi mo, sumabay na rin siya sumakay doon. Sa dami ng istasyon ng hihintuan ng tren, so saan pa namin nahanapin yung kapatid ko, Gerald? Kaya nga, mabuti na lang. Hindi pa ako nakakasakay ng tren ng mga oras na yon. Papunta nga kasi ako sa Magallanes Station para pumasok sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Habang dumaraan ng mga araw, hindi na namin alam kung paano paggagabayan si Jessa sa kasalukuyan naming sitwasyon. Mas magiging mahirap sa inyong mga kalooban kung hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Kahit sa kanyang murang edad, kailangan unti-unti ring maipaliwanag sa kanyang katotohanan ng kamatayan para mas malampasan niya ang pagdadalamhati, Marlina. Pero paano nga? Bawat araw, bawat oras na hindi ko na alam kung paano pa poprotektahan ang kanyang mga nadarama at pangamba. Ha? Anong ibig mong sabihing aalis ka? At ano? Iiwan mo mga anak mo, Kiel? Hindi ko kasi kayang tingnan ang pangungulila nila sa kanilang ina. Naghihirap lang ang kalooban ko. Lalo na kapag nakikita ko silang umiiyak. Kaya sa halip na tulungan mo ang iyong mga anak na iangat ang kanilang mga kalooban, mas gugustuhin mo pang talikuran na lamang sila, ganon? Dahil hahanapin ko rin ang sarili ko, ate. Gulong-gulo na rin ang isip ko mula nung mamatay si Sonia.
May mga sandali na gusto ko na rin magpakamatay para matakasan ko na rin ang mga problemang naiwan niya sa aming mag-ama. Bakit? Sa akala mo ba, kapag iniwan mo ang mga anak mo, makapangmumuhay ka ng tahimik sa pupuntahan mo? Na hindi ka guguluhin ang konsensya mo? Dahil bilang isang ama, ikaw ang unang-unang dapat natakbuhan nila sa kanilang kalungkutan. Hayaan mo na ako sa desisyon kong ito, ate. Sa gagawin kong ito, dito lang ako makasusumpong ng kapanatagan. Pero ito ang tandaan mo, Kel. Kailanman, hindi mo matatagpuan ang hinahanap mong kapanatagan sa binubuo mong maling desisyon ngayon. Kaya bago pa sirain ang pagpapasya mong yan ang buhay ng iyong mga anak, huwag mo nang ituloy. Drew, gabi na. Bakit nandito ka pa sa basketball court? Iniintay ko kasing dumating si ate. Kuya Gerald, Bakit? Saan ba nagpunta ang ate mo? hahanapin daw niya si Itay. Hahanapin ang itay nyo? Oo, Ako, kasi iniwan na kami ni Itay. Kaya ang sabi ni Ate Marlina, hindi raw siya uuwi hanggat hindi niya nakikita si Itay. ang mabuti pa umuwi ka na. Ako na lang ang maghihintay sa ate mo. Pero para makasiguro ko sa kinaroroonan niya, tatawagan ko siya sa cellphone para mapuntahan ko siya saan mang lugar siya naroroon. Itay? Merlina, Sino po yung bata na karga-karga niyo? Sino po yung babaeng kasama niyo? sige na, be. Mauna na kayong umuwi. Susunod na lang ako sa inyo. Ipabalot na lang ninyo ang mga tirang pagkain sa counter. Sige na. Sige, akin ang bata. Maiwan na namin kayo. Ngayon niyo sagutin ang tanong ko, Itay. Sino ang batang yun? At ang babaeng kasama niyo kumakain dito sa kantin? Anong kaugnayan niyo sa kanila? Anak kong batang yun. Anak namin ni Delia, ng babaeng nakita mo ngayon kasama ko. Kung ganun, buhay pa ang inay. May relasyon na kayo ng babaeng yun. Oo. Pero ngayon ang patay na ang inyong ina. May tutuwid ko ng pagkakamali ko kay Delia at sa aming anak. Paano may tutuwid? Samantalang kami naman ang tinalikuran niyo. Naririnig niyo po ang sarili niyo, Itay? Na sa ginawa niyo, 3 kaluluwa naman ang isinakripisyo ninyo. Matagal ding panahong nagtiis si Delia. Samantalang itinatago ko sa inyong ina ang aming relasyon. Ngayon, maibibigay ko na sa kanila ng anak ko lahat ng atensyon ko at panahon. Nangako akong hindi ko na sila iiwan kailanman. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na marinig mula sa inyong mga salitang yan. Buong pag-aakala namin magkakapatid. Sa pagkawala ni Inay, kayo ang sasandalan namin sa mga sandali ng aming kapighatian. Matagal ko na rin namang iniukol sa inyong buhay ko. Malalaki na kayo. Kaya nyo nang tumayo sa sarili nyong mga paa. Huwag nyo na akong asahan. Lalayo na rin kami ni Delia. Kaya, baka nga, ito na maging huling pagkikita natin, Merlina. Napakasakit ng ginawa nung ito sa aming magkakapatid, Itay. Pero wala naman kami magagawa kundi irespeto ang desisyon niyo. Huwag po kayo mag-alala. Isasama pa rin namin kayo sa aming mga panalangin. Pati ako, napaglalangan ng tatay niyo sa mga kasinungalingan niya. At ang hindi pa katanggap-tanggap, ginawa pa kayong dahilan ng mga kahinaan niya. Siguro po,
Kailangan na lang naming harapin magkakapatid ang mga nangyayari sa aming buhay na hindi namin makokontrol, Chang. Para makapagpatuloy na rin po kaming makapamuhay ng maayos na magkakapatid. Sa akin, ang mahalaga nitong mga nakaraan ay nagiging normal na ang mga kilos ni Jessa. Unti-unti na niyang natatanggap ang pagkamatay ng inyong ina. Tuwing hapon kasi, isinasama ko siya magsimba. Sabi ko, sa mga panalangin niya sabihin, ang lahat ang gusto niyang sabihin sa inyong ina. Maraming salamat po, Chang. Sa pamamagitan niyo, nagiging madali rin sa amin ang pagharap sa mga problema. Hindi ko kayo pababayaan magkakapatid, Narlina. Dahil lang nabubuhay pa ang inyong ina, kami ang nagturing yung mas magkapatid. Hindi niya ako pinabayaan sa maraming bagay. Minahal niya ako bilang isang nakatatanda niyang kapatid. Ang lagi ko rin pong dasal, sana patnubayan pa po ng Diyos ang aming mga pananaw sa buhay. Nang sa ganon, magkaroon ng kabuluhan ang mga pangarap naming magkakapatid. Dahil hindi po ako nawawalan ng pag-asa sa hinaharap. Sa pamamagitan na rin ng aming mga pagsisikap na makaagapay sa agos ng buhay, unti-unti naming naibalik sa normal ang sitwasyon naming magkakapatid. Sa ngayon, isa na akong regular line cook sa pinapansukan kong malaking restaurant na pinagrekomendahan sa akin ni Gerald. Sina Drew at Jessa, ini-enjoy nila ang kanilang modular schooling, kasabay ng iba pa nilang mga pangarap. At si Itay, hinayaan na namin siya sa kanyang kaligayahan. Samantalang, pinagdarasal pa rin namin ang para sa kanyang kabutihan. Ako si Marlina. Ito ang aking buhay. Puno ng pagsubok ang buhay. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas na tinatahak at dumadaan sa iba't ibang yugto ng mga suliranin na kung minsan ay dapat nating pagdaanan patungo sa katiyakan ng ating mga layunin. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Marlina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Sarah. Marami ang nagsasabi na maganda akong babae. Katunayan, ligawin ako. Pero ako yung tipong conservative. Wala akong sinagot maliban sa isa, si Haskell. Gwapo, mabait, mapagmahal at hardworking. Pero dahil sa kahirapan, tutol sa kanya ang aking ina. At sa halip ay meron siyang lalaking nirereto sa akin. Ito ang naging takbo ng aming relasyon ni Haskell. Nay! Si Haskell po, naririto. Magandang hapon po, Aling Celia. At ano maganda sa hapon, Haskell? At saka Sarah, sino nagpahintulot sa iyo na papasukin mo ang lalaking yan sa pamamahay ko? Nay, kaya ko po siya pinapasok may sasabihin po kaming dalawa sa inyo. Tiyaking nyo lang na maganda ang sasabihin nyo sa akin. Kasi kung hindi, halamin nyo na ang mangyayari.
O, sige. Ano ba yung sasabihin niyo sa akin? Huwag po kayong magagalit pero kami ni Haskell ay nagpaplano na pong magpakasal. Ano? Anong sabi mo? Magpapakasal? Teka, nahihibang ka na ba? Ha? Nay, Aling Celia, Oh, mahal na mahal ko pong anak ninyo. ha, mahal? Talaga? Ang tanong, kaya mo bang buhayin ang anak ko? Kaya mo bang bigyan ng magandang buhay si Sarah? Kaya mo bang umasenso sa buhay? Ginagawa ko naman pong lahat para maging karapat-dapat sa anak nyo. At anong buhay ang maibibigay sa anak ko na isang lalaking walang narating? Na elementary lang ang natapos? Anong mapapala ni Sarah sa isang hamak ng welder na katulad mo, ha, Haskell? Nay. Naghirap ako sa pagluwal at pagpapalaki sa anak ko. Binigay ko ang lahat-lahat sa kanya. Halos hindi ko siya hinahayaan dapuan ng lamok dahil sa sobrang pag-aalaga ko. Tapos sa isang katulad mo lang babagsak ang anak ko? Ah, hindi. Hindi ako papayag. Maaaring hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Pero nagsusumikap naman po ako. Lalo na po sa trabaho ko. Handa ko pong patunayan sa inyo na kaya ko pong bigyan ng magandang buhay si Sarah. Hindi ako naniniwala. Aling Celia, Na yung pangalan, sa squatter kayo nakatira ng buong pamilya nyo? Tapos sasabihin mo sa akin na kaya mong bigyan ng maayos na buhay ang anak ko? Ako, Haskell, hindi ko pinalaki si Sarah para mamuhay sa ganong klaseng lugar. ginagawa ko naman po ang lahat para maiahon sa kahirapan ng pamilya ko. Kaso ang tanong, hanggang kailan mo gagawin yan? Aling Celia, Hindi mo pa nga naiahon sa hirap ang pamilya nyo? Papasang ka na ng panibagong responsibilidad? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Nay. O sadyang wala kang utak, Haskell? Kung sa Tama na bagay, wala ka naman talagang utak. Nay, tama na. Huwag niyo naman pong insultuhin si Haskell. Walang kasalang magaganap. Yun ang masusunod. At ikaw, Haskell, lumayas ka sa pamamahay ko. Layas! Lumayas ka! opo. Alis na po ako. Haskell, Sarah, bye. Babalik ako. Nay. Gumising ka nga sa katotohanan, Sarah. Wala kang mapapala sa lalaking yun. Aanhin mo naman ng pagmamahal kung wala ka namang makain. Sarah, hindi kita pinalaking tanga. Basta hindi si Haskell ang lalaking gusto kong mapangasawa mo. At kaninin niyo naman po ako ipapakasal. Kay Mark. Oo. Kasi si Mark ang makapagbibigay sa iyo ng isang magandang buhay. Bukod sa mahal na mahal ka ng lalaking yon, mas magiging mabuti siyang asawa sa iyo. Paano niya naman po nasabi yun? Alam ko kung ano makabubuti sa iyo. Ina mo ko. Basta sa ayaw at sa gusto mo, si Mark ang pakakasalan mo. O anak, tamang-tama ang pagbaba mo. Naririto si Nena at ang anak niya, si Mark. Oy! Saan ka Nay, pupunta? aalis po ako. Alam ko, alis ka. Pero saan ka nga pupunta? May bibilhin po ako sa palengke. Lalabas ka na malakas ang ulan? Ipagpaliban mo muna yan. Halika rito. Sumama ka sa usapan. Ay, Sarah, halika. Tamang-tama. Pinag-uusapan namin ng nanay mo ang kasal ninyo ni Mark. Anak, tumatanda ka na. Kailangan mo nang mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya. Nay, hanggang sa pagpapakasal ko po, ikaw pa rin na magdedesisyon? Walang masamang intensyon ang nanay mo. Gusto lang niyang mapabuti ang iyong buhay. At saka, mahal na mahal ka ng anak ko. Nararamdaman ko rin naman na mahal mo si Mark. Kaya anong masama kung lumagay na kayo sa tahimik? Sarah, don't worry. Kami na ni Mama mag-aayos ng kasal natin. Nay, walang magaganap na kasalan. Hindi pa ako handang magpakasal. At ako nang bahala kung kailan ko gusto magpakasal. Magsisimula ka na naman ba ng away? Ha? Bakit hindi ka na lamang sumunod sa akin? Alam ko kung ano makabubuti sa'yo dahil nanay mo ko. Okay. Naiintindihan ko kung hindi ka pa magpapakasal. Pero, I just want you to know na mahal kita at handa ako maghintay sa'yo. I'm sorry, Mark. Pero walang magaganap na kasalan. Sige,
Mauna na ako. Ay, Sarah! Teka! Hoy, huwag kang bastos! Sarah! 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 Si Haskell? Sandali lang. Hintayin mo ako. Haskell? Ang bilis mong maglakad ah. Grabe. Hinihingal tuloy ako sa'yo. Tsaka tingnan mo, kahit na nakapayong ako, nabasa yung damit ko ng ulan. Dahil sa kahabol sa'yo. Mauna na ako, ha? Sandali. Sandali lang. Anong mauna? Ano ba problema? Napapansin ko sa'yo parang wala ka nang ganang kausapin ako. Siguro, hanggang dito na lang tayo. Ano? Teka, hindi kita maintindihan. Itigil na natin ang relasyong to. Pero akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba tayong dalawa hanggang katapusan? Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal. Pakakasal ako ni inay kay Mark. Ano? At pumayag ka na pakasal sa lalaking yon? Sa totoo lang, ayoko maikasal sa taong hindi ko mahal. Oh, Pero kilala mo naman si inay, di ba? Hindi yung susuko. At ayokong kamuhian ako ni inay habang buhay. hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan pagbigyan mong nanay mo. Isipin mo naman ang sarili mo. Mabubuhay ka lang ba nang dahil sa nanay mo? Patawad, Haskell. Kung ganon, makikipag-break ka na sa akin. Oo. Dok, kumusta na pong anak ko? Sa ngayon, Mrs., nagpapahinga na ang anak nyo. Hindi sa tinatakot ko kayo, Mrs. Grabe yung nangyari sa pasyente, ha? Bakit po, Dok? Ano po bang nangyari sa anak ko? Nanuyot at nasunog ang balat niya, bunga ng muriatic acid na tumapon sa buo niyang katawan. Oh, Diyos ko. Matindi yung mga natamo niya. As in, may mga parte ng balat niya ang natunaw at nagkadikit-dikit. Hindi. Nadali din po ang kanang mata niya. Ibig niyong sabihin, Dok, nabulag na ang kanang mata ni Sarah. Tatapatin ko na kayo, Mrs. Sa lagay ng pasyente, wala na po talagang pag-asang bumalik sa dati ang itsura niya. Ngayon, pwede siyang sumailalim sa operasyon para maisaayos po ang mukha at katawan niya. Pero kailangan niyo ng malaking halaga. Bukod doon, maraming operasyon ang kakailanganin para maigalaw niya ang buo niyang katawan. Tatanggalin natin yung mga nanikit na balat, lalo na sa bahaging leeg. Diyos ko, bakit po ito nangyari sa anak ko? Pasensya na po talaga, Mrs. Pero sa napansin ko, malakas po ang loob ng pasyente. At alam ko, makakaya niya ang pagsubok na ito sa kanyang buhay. Celia, naririto kami ni Mark para dalawin si Sarah. Halika. Pasok kayo. Tita Nena, Mark, Oh, buti na padalaw kayo. Sarah, bakit nagkaganyan ka? Anong nangyari sa'yo? Na-aksidente si Sarah sa pinagtatrabahuhan niya. Natapunan ng muriatic acid ang buo niyang katawan. Buti na nga lang, nabuhay siya. anong sabi ng doktor tungkol dun sa nasunog na balat niya? Sa pagkakaalam ko, malabo nang bumalik ang dati niyang itsura dahil natapunan ng asido. Oo, Nena.
Malabo nang bumalik sa dati niyang itsura ang anak ko. Ano, Mart? Mamahalin mo pa rin ba ako? Kahit ganito nang itsura ko. Bakit hindi ka makasagot? Mart, kung mahal mo ang anak ko, kahit ano pa itsura niya, mamahalin mo pa rin siya. Ano? Pakakasalan mo pa ba ako? I'm sorry, Sarah. Pero parang hindi ko kaya. Oh, Sarah, anak. Ayan ka na naman. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag ka nang haharap sa salamin. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Hindi po ako umiiyak. 3 taon na rin naman po ang lumipas simula nang mangyari sa akin to. Sanay na po ako. Anak, namimiss ko na yung dating ikaw. Yung bang Sarah na makulit, pilya, mapagbiro at masayahin. Sana kahit na maraming pagsubok na dumating sa buhay mo, bumalik na yung dati mong sikla. Ay, oo nga pala, anak. Nagpadala na naman uli si Haskell ang sulat sa iyo. Galing pa yan ng Dubai. Bilib na ako doon sa lalaking yun. Akalain mong nakapagtrabaho siya sa ibang bansa. Sa laki ng sweldo niya, naaahonan niya ang pamilya niya sa hirap. Kayo lang naman po ang hindi bilib sa kakayahan niya. Aaminin ko. Nagkamali ako ng panghusga sa kanya. Pinagsisisihan ko na yun, Sarah. Eto na nga pala yung sulat, Ilagay niyo na lang po yan sa loob ng drawer ko. Oo, sige. Teka. Bakit hindi mo binabasa itong mga sulat sa iyo ni Haskell? Para ano pa, Nay? Titigil din yan si Haskell sa pagsulat sa akin kapag nakita niya itong kalunos-lunos na itsura ko. Ano ka ba? Alam mo ba, anak, sobra na nag-aalala sa iyo si Haskell. Hindi mo sinasagot yung mga sulat niya sa iyo, tapos kapag tumatawag siya, hindi mo rin siya kinakausap. Anak, sinabi ko na kay Haskell ang tungkol sa nangyari sa iyo. Pinadala ko pa nga sa kanya yung mga latest pictures mo. Ha? Inay naman, bakit niyo naman po ginawa yun? Sarah, mahal ka pa rin ni Haskell. Kahit na iba na ang itsura mo. At yun ang tunay na pagmamahal. Ngayon, anak, huwag mo namang ipagkait sa sarili mo na maging masaya. Alam ko deep inside, mahal mo pa rin ang lalaking yun. Ayoko mahirapan siya ng dahil lang sa akin. Kaya nagdesisyon po akong kalimutan na lang siya, Inay. Maraming babae dyan ang mas deserving sa puso niya kesa sa akin. Isipin niyo, Nay, anong mapapala niya sa isang katulad ko na mukhang halimaw? Ay, naku naman, anak. Pero sa pag-ibig naman, hindi basihan ang itsura. At sa kaso ni Haskell, mahal ka pa rin niya kahit na ganyan pa ang itsura mo. Sarah? Oh, anak. Ang lungkot mo na naman. Abay, dapat masaya ka kasi ngayong buwan uuwi si Haskell galing ng Dubai. Miss ko na po siya. Gusto ko na po siyang makasama, Nay. Eto. May dumating na naman sulat si Haskell. Sige na, basahin mo na. Bakit ba kayo nagmamadali, Nay? Malugod na iniimbitahan namin kayo sa pag-iisang dibdib ni na Haskell Estares at Sarah Gumibaw. Nay, ano to? Ano, Sarah? Handa ka na bang pakasal sa akin? Oh my God!
Haskell! Nasurpresa ka ba, mahal? Akala ko next week ka pa uuwi. Pinlano namin ng nanay mo na surpresahin kita sa pag-uwi ko. Ano, pakakasal ka na ba sa akin? Haskell, Naghihintay ako ng kasagutan mo. Ano? ako, mamahalin mo? Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba nakikita? Ang pangit ko! Sarah. Pangit ako! Mapapahiya ka lang kapag akong pinakasalan mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kahit pa sabihin nila na pangit ka, wala akong pakialam. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Alam mo ba, nang makita ko yung mga litrato mo, na-realize kong walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang babaeng minahal ko noon. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko, maging anuman ang itsura mo. Haskell, Ngayon, sagutin mo ko. Tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? oo. Oo, Haskell. Tinatanggap ko. Sa hinaba-haba ng prosesyon ay sa simbahan din ang tungo. Naikasal din ako kay Haskell at yun na ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Sa ngayon, 20 taon na kaming mag-asawa. May 2 na rin kaming anak at dahil sa sipag ng asawa ko, ay nakaipon kami ng pera para maoperahan ng aking balat. Oo, iba na ang itsura ko ngayon. Hindi man bumalik ang aking kagandahan noon, pero hindi na nakakatakot ang aking itsura. Salamat sa Panginoon, wala na akong mahihiling pa. Ako si Sarah at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Malinaw na nalalaman. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Mapapakinggan po natin ngayon ang kwento ng isang babae na kung paano niya nalagpasan ang kanyang mga insecurities sa buhay. Siya ay si Michelle. Bata pa lang, magana na talaga akong kumain. Kaya naman, nang nagdalaga na ako, tumaba na ako ng tumaba. At kung dati marami ang nakukyutan sa akin dahil malusog daw ako, nang dalagita na ako, marami na ang tumatawag sa akin na balyena at tabachoy. Sa una akala ko simpleng biro lang, pero hindi ko alam na nakakaapekto na pala ito sa aking self-esteem. Michelle? Oh! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka iiyak? Naku, pawis ka. Ano bang nangyari sa'yong bata ka? May masakit ba sa katawan mo? Ano? Sakit! Alin? Sakit, Mama! Nang ano? Alin lang masakit sa'yo? Ito! Masakit ito! Ang dibdib mo? Naku, bakit? Hindi!
pa ako magka-crush sa kanya. Eh, ang tumatama ko raw, para raw ako balyena. Ano? Eh, paano naman ako magiging balyena? Hindi nga ako marunong lumangoy? Eh, bakit parang natatawa ka dyan, Mama? Ay, hindi. Hindi ako natatawa. Kumati lang ang ilong ko. Makati talaga tong ilong ko. Ano ba? Mama, bakit ba? Mataba ba talaga ako? Anak, Bakit bang maging mataba mo? maganda ka. Teka, kuya, sandali. Ha? Aray ko, dali. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Hindi ako makahinga eh. Nakakaisang ikot pa lang tayo rito sa oval. Teka lang, sandali naman. Magpahinga muna tayo. Nanginginig na yung tuhod ko eh. Tapos parang nauubos ng hangin sa baga ko. Sige. Mag-walking tayo. Walking na lang. Tapos maya-maya, kapag medyo nakapagpahinga ka na, tatakbo na ulit tayo. Ha? Kung alam ko lang na ganito kahirap magpapayat. Kung alam ko lang talaga. Ulitin ko, Michelle. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang katawan o itsura. Pero, kaya ka magpapapayat kasi mabilis kapitan ng iba't ibang sakit ang mga overweight. Ha? Magbabawas ka na ng timbang kasi gusto nating maging... Healthy. Yun. Gusto natin maging healthy. Okay, o tara. Okay. Mag-walking muna tayo tapos after 10 minutes, tatakbo ulit tayo, ha? Game? Game! Mukhang kailangan na nating magpatahi ng bago mong uniforme, Michelle. Hindi na kasya sa'yo mga dati mong uniform. Pati nga po yung mga pambahay ko, ma. Hindi rin. Ang laki ng ipinayat mo. Mula sa 65 kilograms, ilang ka na nga lang ngayon? 45 kilograms na lang ako, ma. Michelle, anak, punong-puno na ang divider natin ng mga trophy mo. Magpapahinga na muna ako sa pagsali sa mga pageant pa. Magfo-focus ako ngayon sa pag-aaral. Kasi 1 taon na lang gagraduate na ako sa college. Eh, hindi maaaring magpabayaan ko yung pag-aaral ko. Tama yan. Gusto ko maging isang nutritionist. Gusto ko turuan ng mga tao tungkol sa tamang pag-aalaga ng kanilang katawan. Kung saan ka masaya, anak, susuportahan kita. Billy, huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko na nga, Mia. Isa pa nahihiya na ako sa mga kaibigan ko. Pati ako binubuli nila. Bakit? Paano ba ako nagkagasto sa kagaya mo? Ang taba-taba. Para ka ng drum kalaki. Drum? Oo! Para akong drum? Oo nga! Yung ayaw mo, hindi tangke. Para kang tangke. Grabe ka naman! Oo! Paano mo nasisig mo nang sabihin sa akin ito? Bakit? Nasasaktan ka? Eh, totoo naman ah. Dati hindi ka naman ganyang kalaki. Ngayon, ang taba-taba mo na. Nakakahiya ka ng kasama. Kaya pwede ba? Mag-iwalay na tayo. Huwag mo Ha? akong iwan, Billy! Ano ba? Ay, Billy! bitiwan mo nga ako. Ano ba? Billy! Uy, wag mo nang guluhin ang buhay ko, ha? Sige na, diyan ka na nga. Ay! Mia? Bitch! Ay, ano ba? Maliliit na tayo sa next subject natin. Bakit nandito ka pa? Eh kasi, si Billy nakipag-break sa akin. Ang taba-taba ko raw. Para na daw akong drum. Ano? Bitch! Tama na muna. Pagod na ako. Oh, sige. Okay, magpahinga muna tayo. O ano, chinek mo ba yung timbang mo? Ay, oo nga pala. Alam mo ba?
60 kilograms na lang ako. 5 kilo agad ang nabawas sa'yo? Oo. 1 month after mo akong kausapin at i-motivate na magbawas ng timbang, na-inspire ako sa kwento mo. Mitch, salamat to. Dahil sa'yo, unti-unti bumabalik yung self-confidence ko. Alam mo ba dati, kapag naaalala ko yung time na binubuli rin ako, ay iyak ako. Parang bumabalik yung trauma na naranasan ko. Pero ngayon, na may nababahagi na ako ng kwento kong yon at kung paano ko na-overcome ang mga insecurities ko, napagtanto kong kailangan ko palang dumaan sa ganon kasakit na karanasan. Kasi gagamitin yun ng Diyos para makatulong ako sa ibang tao. Tama ka, correct. Kaya nga ako kahit na hirap mag-diet, kahit na minsan, gusto ko lang kumain ng sweets, ay talagang pinipigilan ko yung sarili ko. Kasi naman, ang sarap-sarap kumain. Oo nga, no? Pasok kayo. Salamat sa pagpunta, ha? Alika, Salve. kain kayo doon sa loob. Pasok. Wala pa ba si Michelle? Parating na yon. Bakit? Ipakikilala ko sana sa kumpare kong engineer na may pamangkin daw na seaman. Ano ka ba? Hindi pa graduate ang anak mo. Ipakikilala ko lang naman eh. Hindi pa naman mag-aasawa. Kahit na. Ma! Oh, ayan na pala siya. Pa! Ma, Kanina ka pa namin hinihintay. sorry po. May tinapos pa kami ni Mia. Ang dami ginagawa ng mga graduating students eh. Alam niyo na. Magandang gabi po. Ikaw si Mia? Opo. Oh, Michelle, bakit hindi mo sinabing may maganda ka palang klase? Kuya, happy birthday! Si Mia. Birthday po. Hi, I'm Tom. Mia. Nice to meet you. Mukhang kailangan muna nating umalis, ma. Pa. Oo nga, mabuti pa nga. Halika na. Buti pa, ipakilala na kita sa kumpare ko. Bakit pa? Tingnan mo ito. Tingnan mo ito, anak. Halika. Halika. Pinorward dito sa akin nung kumpare ko. Litrato ng pamangkin niya na seaman. Baka ka ako gusto mo makilala. Patingin nga po. Ito ang picture niya. Ay, nako, Gaspar. Hindi ka talaga papipigil, ano? Ang pangalan ba nito ay Marvin? Oo, Marvin daw. Ayoko sa kanya. Ha? O bakit? Naalala niyo ba yung time na umuwi ako na umiiyak? Kasi sinabihan ako ng crush ko na balyena raw ako. O bakit? Anong koneksyon nun dito kay Marvin? Siya yun. Ano? Hihiramin ko yung linya sa pelikula na panood ko pa, ma. He did not accept me at my worst. So, he doesn't deserve me at my best. Nang natutunan ko ang value ko as a person at nang malaman kong ang katawan natin ay dapat inaalagaan, hindi para ma-appreciate tayo ng ibang tao, kung hindi para maging healthy tayo at malayo sa mga karamdaman, mas naging confident ako. Ngayon, hindi ko na kailangan ng validation ng ibang tao dahil alam kong kahit meron akong mga kapintasan, maganda ako. At mahal ako ng Diyos. Ako po si Michelle. At ito ang aking buhay. Beauty comes in all shapes, sabi nga. Ngunit mahalagang maliban sa self-value, alam din natin kung paano aalagaan ang ating mga katawan at pahalagahan ang ating kalusugan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Baynard Landicho Jr., Rosana Villegas,
Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Michelle. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.